Maniwala ka man sa hindi, may Diyos pa rin. Amen? Because it was already declared by Himself. Alam niyo yung tao na piling niya siya ay marunong, tapos wala naman palang wisdom mula sa salita ng Diyos, ay tawag sa kanya fools pa rin eh. Ang meaning ng Proverbs ay get smart. Kung gusto mo maging marunong, if you want to be wise, read the book of Proverbs. If you want to get wisdom, go to Proverbs. Now, Proverbs every day will drive foolishness away. Proverbs is not merely an old saying that concerns people in far-off lands, but a universal principle that apply to all people of all times. Hindi lang siya mababaw na babasahin mo kasi may mga prinsipyo dyan na applicable sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Wow! Anong aklat na pwedeng magturo ng karunungan sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon? Wala! Ang salita ng Diyos lang. Nagsasalita at nagtuturo din siya ng mga problemang pangkasalukuyan. Kung nais mo na maging matagumpay ka sa iyong pamumuhay, learn, read, and apply the book of Proverbs because ito po'y magtuturo sa iyo kung paano maging matagumpay sa iyong pamumuhay. Mga minamahal, kaya importante na mayroon tayong nababasang book of Proverbs at ang book of Proverbs ay magtuturo sa atin. Hindi lamang po nabibigyan tayo ng dunong dito, but kundi kanyang babaguhin ang ating pang-uugali at kanyang babaguhin ang ating karakter bilang tao kung i-apply natin. Para sa lahat to. Kaya pag ikay nag-aral ng book of Proverbs at i-apply mo yan, hindi ka maging taong pipits. Hindi ito education sa labas lang na ang nagtuturo ay mga unbelievers. No. This is an education na kung saan mayroong makalangit na karunungan na ibibigay at ituturo sa iyo. Prinsipyo na kung saan pag ito ay iyong in-apply, aba, present yan. Tatalunin mo ang mga tao na nag-aaral sa labas pero walang prinsipyo. Marami iba magaling magsalita. Doon pagdating sa behavior at pag-act, hindi tama. Bakit? Hindi naman nila alam ang salita ng Diyos eh. Alam nyo, pag ang isang tao walang wisdom at walang salita ng Diyos, makikita mo yung kanyang pangungusap napakababaw. Puro yan personal. Puro personal gain. Puro materialism ang pag-uusapan nyo. Pagdating sa spiritual, wala. Bakit? Wala silang knowledge about that eh. Kaya mas malalim ang kaalaman ng isang Kristiyano kahit di ka pa nag-aral sa kolehiyo kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon at namumuhay ka. Doon, ginagamit mo itong prinsipyo niya. Kaya hindi ko naniniwala pag kayo nakakolehiyo na, marurunong na kayo. Hindi, karamihan sa inyo, pag ang i-a-adapt nyo, philosophy of the world at wala sa salita ng Diyos, hindi kayo dudunong. Ang wisdom dito sa mundo ay mas mababa pa rin. Kumpara, sabi nga, ang pinakamataas na wisdom ng mundo, kumpara sa pinakamababang uri ng wisdom ng Diyos, mataas pa rin ang dunong ng Diyos. At mataas pa rin ang dunong mula sa salita ng Diyos. Follow the guidelines of the Bible and you will become a principled person. Hindi ka karakaraka, masway ng anumang sabi sa mundo. Bakit? Mas malalim ang alam natin eh. To order our conversation aright. Para ang mga pamumuhay natin sa araw-araw, tama. Sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo ito, mga young people. Youth is the learning age. Tama nga naman. Hindi, pag matatanda na, mapurul na talaga utak eh. Minsan naintindihan natin ngayon, mamaya-maya.
ala na, kalimutan na. Pero ang mabilis mag-retain, mag-absorb at mag-retain ay mga kabataan. Kaya huwag niyong sasayangin na mag-retain kayo ng mga bagay-bagay na walang kwenta. Ang proverb ay sinulat yan sa mga kabataan. Sa panahon natin ngayon, di ba, maraming nagsasabi ngayon, sa panahon natin, mga magulang, iba na talaga ang mga young people sa panahon ito. Bakit kaya iba? Iba kaysa panahon namin na young people kami. Anong pagkakaiba? Kaya, ang mga young people ngayon, sabi nila tamad, kasi nakaupo na lang sa internet. Hello? At marami sa inyo, asa kay nanay, kay tatay. Kasi may tagaluto. Kaya dapat matuto na kayo magluto. Matuto kayong magplansya ng damit. Matuto kayong magluto. Matuto kayong maglaba. Oh, wala nag-i-amen. Ang paglalaba nga ngayon, easy na lang eh. Bakit? May washing machine. Salpak mo laro lahat. Tapos na. Pindot. Oh. Pero alam mo magplansya. Hindi gusot. Hindi yung plansya, tapos gusot. Ang pagka-plansya. Oh. Darating ang oras talaga hindi nakakayanin ng magulang. Lalo na, pagdami kayo sa bahay. Sabi iba, di bali, pag matanda na, ang isip ka agad mag-hard na lang ako ng katulong. Mabuti, may pang-hard ka. Kaya iba siguro ayaw pa mag-asawa kasi wala pang pera. Magpapayaman pa muna para may pang-upa. Alam nyo, whether you like it or not, as you grow up, you will experience practicality of the real life. Kaya pag hindi mo kahanda dyan, mangangamuti ka dyan. Hindi ka nga kamuti sa school dahil magaling ka pag-writing, pero kamuti ka pagdating sa pagkain. Ako kamuti. Hindi. Pagdating sa practical, itlog ka, kamuti. Bakit po? Hindi mo alam paano gawin. Kaya ngayon pa lang, matuto na. Sa panahon talaga namin tutupo na ang mindset ng mga kabataan puro laro, puro sports, puro pangpaganda ng katawan, pag-exercise dito, exercise doon. Natural yun eh. Oo, exercise dito, exercise doon. Oh, concern ka sa iyong beauty. Concern ka sa iyong body. Natural yun sa mga kabataan eh. Oo. Pero kung yan lang ang buhay ng kabataan, mali ka dahil hindi ka manatiling bata, tatanda ka rin. At sa oras ng katandaan, hindi mo na imamind yung beauty mo. Mind nyo lang kayo sa beauty nyo at sa kabataan nyo dahil single pa kayo. Pero pag kayo ay may asawa na, ala na. Oo. Bakit ho? Nako, maniwala ka. Totoo yan. Oh, ang iyo ngayon pag tumanda ka na, pag may pamilya ka na, alam mo kung anong isipin nyo? Saan ako magtatrabaho? Paano ba ako makapagtrabaho? Sino? Mga anak, papakainin ko to, papakainin ko yan, paano na? Hello? Ganun na yun eh. Kaya ngayon pa lang, matuto na. Oh, kinakailangan po, may pagbabawal. Bakit ka pinabawalan? Not dahil masama ka, kundi pinagbabawalan ka dahil nakikita ng matanda kung ano ang iyong kahinatnan. Kaya lagi ang pastor nagpapasabi, pero karamihan din na nakikinig eh. Pasok dito, labas dito. Tapos mayroon pang pakiramdam na sinasaktan at namimersonal. Binipersonal ka na magulang. Dapat ka lang naman mapersonal talaga kasi kailangan eh. Pero still, ang iyong spirit, ayaw mo. Pakiramdam mo, mas marunong ka pa kasi magulang mo. Pero tatandaan nyo ito, marunong maybe kayo sa klase. Pero pagdating sa practical na buhay at experience, hindi ka dudunong sa magulang mo. Dahil ang magulang mo ay may experience kaysa sa'yo. At experience will not be learned in the school. Experience are learned through practical situations in life. At yan, wala ang mga kabataan.
nandun yan sa mga matatanda. A wise man will hear. Wise na siya, pero nakikinig. Karamihang wise, ayaw makinig. Because they think that they are wise. When you stop learning and hearing as a wise person, you will not add more learning anymore. Hello? So sabi niya, a wise man will hear and will increase learning. Aba, may learning na nag-i-increase pa. Hello? Pwede na wise ka, pero hindi ka nag-i-increase learning. Nag-stop ka na ng learning. Bakit? You are not hearing it. Hello? Okay? And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Yan ang karamihan ng tao. Pag marurunong, they think of themselves that they are wise to learn. So they are not increase learning anymore. They do not increase learning anymore. Nakikinig. Pero ayaw mong matuto. Wala ka rin kwenta. Pag nagturo ko sa iba, hindi ka papakinggan din. Bakit po? Kasi, kung ano, tinanim mo siya, anihin mo. Kahit na you have that brilliance of the mind, you learn something, but don't stop listening and learning. Add more. Bakit po? Dahil the more you add learning, the more you increase. Wisdom. Tama, hindi? Kaya ako nga sabi ko pambihira, nung ako'y kabata-bataan pa, hindi talaga ako nakikinig. I feel na ako'y marunong na. Pero ngayon, nung matanda na ako, sabi ko pambihira, parang gusto ko mag-double time pang pag-aaral. Kaso lang, mahina na itong utak. Sinakalimut. Opo. Pero kailanman, hindi ko kakalimutan ang mga tinuro sa akin ng mga nauna. At ang mga biblical principles na natutuhan ko, hindi ko kakalimutan yan. And I must keep on learning. Para ano? Para madagdagan pa kung mayroon pa man. Kaya I'm listening. Hindi ba totoo, ang tao talagang wise na tao, ay hindi siya magkarakarakang desisyon para sa sarili niya lang. Kundi, mas marami ang nagbibigay sa kanya ng input, ganyan, mas makagagawa siya ng strong, concrete decision because nababalance. Tandaan nyo, binigyan kayo ng Panginoon ng dunong higit kaysa iba. Sabi nga nila, more dunong, more required sa'yo. Akala na iba, total ako mas marunong sa lahat. Ako nang pinakamagaling. Tay ka muna. Siguraduhin mo, ikaw nga pinakamarunong sa lahat. Pero may responsibilidad yan. Dapat magamit mo ng tama yan. Mamaya, yung dunong na ibinigay sa'yo, pag mayabang mo naman, hindi mo ginamit ng tama yan. At maraming taong marurunong na hindi pinapaniwalaan because wala naman sa buhay eh. Maraming marinig ng tao, sabi nila, alam mo, ako ang advisor ni Presidente. Oo, ganda. Spiritual advisor ako naman. Ganito, ganyan. Opo. Pag ikay napiling spiritual advisor ng mataas na tao, open times, ganyan, karamihan kasi yung problema ng Pilipino, ganun eh. It is not what you know, but whom you know, sabi nila. Ano, kilala mo ba ako? Hindi nga kita kilala eh. Hindi mo ba alam na ako ay kakwan ni Kwan? Ganyan lagi. Pinagmamalaki kung sinong sinasandigan niya. Kaya pag may ganyang tao, makausap ko, sabihin ko lang sa kanya, kilala mo ba ako? Hindi ko kakilala si Presidente at sino yung Poncio Pilato na yan. Hindi ako nakakapit yan. Kilala mo ba ang Diyos sa langit? Yun ang kakampi ko. Hello? Kung payabangan na lang din eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung yabang lang din, ay more. Hello? Bakit? Hindi ako malapit kay Pero, kay sino mang tao. Doon ako kakampi ko yun. Ikaw rin. Amen? They may be rich in this world, but they are unbeliever. They don't have the Holy Spirit. We have. Kaya ganun dapat kalakas ang loob natin. Dahil mas marami at mas malalim ang alam natin at mas mataas
ang alam nating dunong kaysa sa kanila. Kaya na kailangan, trabahuin natin. Share natin yung dunong mula sa salita ng Diyos. Amen? Kahit kaninong tao, dahil para sa lahat yan eh. Sinong may lakas ng loob yan? Kayo dapat. Kayo mga believers kayo. Tayo dapat. Pag wala kang lakas ng loob, ano ka? Hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos. To understand the Proverbs and the interpretation and the words of the wise under dark sayings. Alam niyo mga kapatid, only the spiritual can interpret spiritual. Alam mo, kaya maraming tao, marunong, pero pag magbasa ng Bible, bubo. Di maintindihan. Ang hirap basahin ng Bible, di maintindihan. Talaga namang mahirap intindihin. Because sabi ng 1 Corinthians, the natural man cannot absorb the spiritual. Why? Their mind are blinded. Their eyes were blinded by the God of this world. So therefore, anong matutuwa nila? Wala. Kaya pasalamat lang tayo that the Holy Spirit comes in. The Holy Spirit give us that enlightenment, give us that wisdom, and through the Word of God, natututo tayo. We are people who are acquiring hindi lamang ordinary wisdom. We are acquiring, we are receiving wisdom from above. Ganyan kayo may importante yung Word of God. We are receiving that. What kind of wisdom? Hindi the low class in the world wisdom. Kaya sabi na, pulis yung mga Kristiyano ngayon. Talagang pulis kasi ang wisdom na nanggagaling sa Diyos ay foolishness talaga sa mga unbeliever. Pero yan is the power of God unto salvation. Yun ang sabi. Kaya tayong mga mananampalataya, idinidikdik natin na mas malalim ang ating kaalaman at mas higher ang ating karunungan at ang mga prinsipyo na mayroon tayo kailanman ay hindi panlupa. Bakit po? Because ang ating mga prinsipyong nakukuha, hindi lang natin nakukuha sa anumang saang aklat, but ito po ay galing sa salita ng Diyos. This is inspired. This is God's wisdom. At pag dito tayo mamuhay, hindi tayo lugi sa dulong sa mundo. Oftentimes, binabaliwala ang salita ng Diyos. Oftentimes, ang salita ng Diyos, tinatapon-tapon lang. Hindi mo alam na nandyan ang lahat ng tulong na kailangan ng tao upang makilala niya ang Diyos. Kaya mapalad kayo! Mapalad tayo na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. May preaching ng salita ng Diyos. May teaching sa salita ng Diyos. We have meditation, we have reading the Word of God. Bakit? Yun ang pinakamataas na level ng dunong sa mundo. Ma-apply natin sa daily life natin, then we are people who are principled kind of people. Na hindi tayo magugupo sa ano-anong sitwasyon dito. Bakit po? Maprinsipyo eh. May pinanghahawakan tayong pangako ng Diyos. May pinanghahawakan tayong kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Na hindi natin ginawa sa sarili natin, ba't ginawa ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos, nirigalo ng Diyos sa atin, na dapat nating i-enjoy at dapat nating paghawakan upang di tayo magmumukhang talunan sa mundong ito. Karamihan ganyan. Maraming mga Kristiyano, they do not enjoy their Christian life. Bakit ho? Di mo naintindihan na you are the most privileged person in this world. Wala ka lang yaman. Wala lang tayong yaman katulad ng ibang mayayaman. Pero marami dyan. Mayaman pero miserable buhay. We can understand. Even situation, ako po, hindi ako manghuhula. Pero maintindihan ko pag ang isang tao magsabi ng kanyang buhay, maintindihan ko saan siya patutungo. At anong maging kahinatnan. Naunawaan niyo ba yung sabihin? Why? Because we are already knowledgeable enough
na kung ano ang beginning ng life, ano ang end. At dito sa span ng life ng tao, marami siyang makakasalubong. Marami siyang maranasan. Alam namin ang punot dulo. Bakit? May salita ng Diyos eh. That has informed us. Kaya ganito ang pamumuhay namin. Iba sa inyo. Bakit? Kasi alam namin ang sitwasyon. Alam namin ang status ng buhay ng tao. We will not be following the steps and the way of the world. Bakit? Iba yung way ni God eh. Ang napakalungkot na ito. Mga kabataan natin, nung sila na-raise up, itong na-raise up sa church. Lumaki na sila sa church. Nag-aaral din sila sa Christian school. Sabi ng isang young preacher ito, nag-aaral sila sa Christian school. Tapos hanggang sila nag-college. Kung nag-college na iba na. Bakit? Na-expose sila sa mundo, nakasama nila ang iba't ibang mga klaseng tao, mga barkada, at pagkatapos ang kanilang prinsipyo, di ba? Bandahan at bago. At nakalimutan na nila yung kanilang kinagisnan, kinalakihan. Sabi ako, young people din ako. Pero yan ang na-experiencehan ko sa mundo. Nag-college din ako. Pero yan ngayon ang trending. Kaya pag hindi mag-ingat yung mga young people natin, hindi nila alam na ang kanilang mga ways, ang kanilang mga style, ang kanilang mga outlook, katulad na ng kanilang mga barkada sa labas. Hindi na outlook sa salita ng Diyos. Is it not true? Ask yourself. You have the privilege of having the knowledge of God. You have the privilege of knowing what is proper and right. That it's your decision. Saan ka lulugar? Saan ka titindig? O pababayaan mo ang mga natutuhan mo? Salita ng Diyos. At hindi mo i-apply mga prinsipyo. Pag hindi mo na in-apply, ikaw din ang magdudusa. Hindi magdudusa magulang mo. Iyakan ka pag nagkamali ka. Pero ang pagdudusahan mo, buhay mo na hindi mo na pwedeng maibalik. Kahit ano pang iyak mo at pagsisisi mo, hindi mo na pwedeng maibalik. Bakit ho? Because sinira mo na. Bakit kami? Nakapagpili na kami. Nung kami, kabataan pa, pumili na ako. At ang sabi nila, ako ay bubo. Eh, di ba na? Maging bubo na. Kung bubo. Wala kang mapapala dyan. Oh, di ba na? Sige lang. Pero naintindihan ko, pag inuuna ko ang Diyos, ay hindi maging miserable buhay ko. Because ang iniiwasan ko ay ito, maging miserable ang buhay ko bilang single na tao at maging miserable ang pamilya ko bilang pamilyadong tao. Yan ang iiwasan ko. Bakit? That would be the decision that I must make the rest of my life. At ang pagdurusa, hindi isang buwan na, buong buhay mo. Kaya tandaan niyo ito, pag kayo nagkaroon ng mga broken families, isasakal niyo the rest of your life. Pag hindi niyo inayos. Pag hindi kayo maging maingat, you destroy your purity. Maniwala kayo, isasakal niyo the rest of your life. Wisdom should be applied. Matalino ka dapat. Kaya laging sinasabi, you must grow up as a young lady, as a young woman with standard and principles of God's Word para hindi ka mapapahama. You must grow up as a young man with principles and standard of God's Word para when you make decisions ay hindi ka magkaroon ng blurred views, blinded decision. Yan ang gusto ng demonyo. Magkamali ka para hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo. Hindi mo na mabalik doon sa pinaka-the best niya. Kasi alam niyo, makinig ko, pag nagkamali ka, isang pagkakamali mo, yung pinaka-highest potential, hindi mo na maaabot. Bababa yan. Kung ito ang pinaka-standard ni God, na gusto ni God, maabot mo na yun ang pinaka-peak na kung saan ma-enjoy mo ang buhay mo. Pag sinira mo yan, pag nasira mo yan, hanggang dito ka na lang. Hindi mo na maabot yan. Hindi mo na mabago eh. Mali ka pa uli, dito na. Alam, tuloy-tuloy na yan. Hanggang wala ka na hindi mo na pwedeng maibalik. Kaya dapat, isisyonan mo. Earlier the better.
epekto yan sa pamumuhay mo. Kung may tao kang may dunong, wala. O ang sinusunod mo, impulse, emotion mo lang. Kung gaano ka ka-closer, know ng iyong karunungan, ng iyong mga natanggap na mga katuruan sa salita ng Diyos, kung gaano ka nilapit sa Panginoon, gaano ka kalayo. Alam mo kung saan ang boundaries mo. Alam mo kung saan mo dapat ilagay ang sarili mo. Alam mo kung ikaw ay lumalampas na sa tama at namamali ka na. Alam mo yan. Maraming mga tao alam nila na mali ang kanilang ginagawa, pero ginagawa pa rin dahil gustong gawin. Alam mo na. Pero sige lang. Darating na lang ang oras na wala ka ng way out. Ang consequences, nandyan na. Hindi mo na mabago. Kaya kinakailangan, maging maingat kayo. Be a person with discipline. Alam mo dapat kung saan marapat at kung ano lang ang ibibigay mo, kung ano lang ang iyong line and boundaries, at pag lumampas dyan, hindi na obra. Ikaw mismo gagawa yan sa sarili mo. Sisirain mo o iingatan mo. Kaya lang napapahamak ang buhay ng mga kabataan natin dahil sa they don't want to listen. They will just do their own way. At marami dyan na mga pastor ang sumama ang loob. Maraming mga young people dito, nasira ang kanilang mga buhay. Hindi na sila young people sa simbahan na ito ngayon. But still, my heart are aching for them. Because as I see it in their life, wala talaga sa Diyos. They are living a miserable life. Sabi, ako nga, sumasama ang loob ko bilang pastor. Paano kayo magulang? Mas grabe. Pero wala ding magawa ang magulang. Bakit? Kasi they have decided on their own. Kaya magagawa na lang yan. Ako ang advice ko lang yan. Panalangin mo na lang. Di mo na mabago yan. Panalangin mo na lang na sana gumawa ang Diyos sa kailang mga buhay. Because they are not under your control anymore. Kaya tanungin nyo sarili ninyo, ang iyong behavior ba, ang commitment mo ba nakabase sa biblical truth and principles? Are you living that kind of life? The fear of the Lord is what? The beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Pwede pala na ang tao marunong sa aklat, marunong sa table, marunong sa klase, pero fools pa rin sa harapan ng Diyos. Bakit? When you reject the counsel and the instruction, you are like a fool in the sight of God. My son, hear the instruction of thy father, forsake not the law of thy mother. Naku, importante po yan. Maraming mga anak, violated na yan. Bakit? Mas marunong na rin sila sa magulang eh. Tandaan niyo po ito, kailanman hindi kayo makabasa sa Bible na ang mga bata mayroong rights. Wala. Actually, ang may rights talaga sa Bible, parents. Parents. Kayong mga magulang, pag hindi nyo napalaki ang mga anak nyo ng tama, mananagot kayo sa akin. Yun ang sabi ni God. Kaya, ang mga bata, under talaga sa mga magulang. Ngayon, ang unang magsasuffer, pag ang mga bata ay napariwara at napalayo sa Diyos, magulang, pagbibigyan nyo yan ng accountability. Bakit po? Ang laws kasi binigay sa magulang, hindi sa mga anak eh. Kaya pag hindi natin implement ng mabuti yan, pinabayaan natin mga anak natin, sabi natin, napagsabihan ko naman yan. Eh, sabihan. Sumusunod ba? Hindi naman. O, mananagot ka. Mananagot ka. Kaya importante ang pagmumodel ng magulang. Matakot sa Diyos
At makinig kayo maigi. Ingatan yung pagsagot-sagot nyo sa mga magulang nyo. Because nakarecord kay God yan. Kala nyo. Kala nyo. Ito pa, marami ako nakitang mga magulang. Sinisigaw-sigawan ng mga anak. At marami ako nakitang mga magulang, umiiyak lang sa dulo. Umiiyak lang sa sulok, hindi nakikita ng mga bata. Nakala nila, salita nila, okay lang. Alam ba ninyo yung mga matatanda, madaling masaktan yan? Nakikinig ba kayo? Mas sensitibo yung mga magulang. Madaling masaktan. Nasa scale ni God yan. Pag reklamador nyo, pag yung mga bunganga nyo, at parang pag sumagot kayo sa magulang nyo, akala nyo kayong tatay, kayong nanay, ingat kayo. Saktan nyo, habang sinasaktan yung magulang nyo, mayari kayo kay God. Diyan ang sinasabi na walang hahaba ang buhay pag ikay hindi marunong rumispeto sa mga matatanda. Sabi ni God yan. Kaya sabi niya dyan, no? Teach young men knowledge and discretion to fear God and to what? To ano? Honor! Honor! Parents. Sa palagay nyo kaya, sa mga binatawan nyong salita, ilang beses na ninyo pinaiyak magulang nyo? Tandaan nyo po ito, walang sino mang tao nakakatapos ng pag-aaral ng wisdom. No one finishes the study of wisdom because there is always room to learn. Hindi aksidente ito na nandyan yan. Because I really believe God are instructing some to really have the wisdom. Wisdom hindi sa mundong ito, but wisdom mula sa langit. Saan mag-uumpisa? Start with the fear of God. Start with the fear of God. Ewan ko sa inyo. Pero sa akin, sa katigas ng ulo ko, as I remember, when I was then young, tatay ko napaiyak ko eh. Nanay ko napaiyak ko. Pero sana nabigyan kayo ng chance na ma-amen. Ma-amend nyo. At sana kung mayroon kayo, sinaktan yung magulang nyo. Bumawi kayo. Habang buhay pa. Kung may takot ka sa Diyos, doon mag-umpisa. Huwag kayong iiyak-iyak pag namatay na magulang nyo. Sabi, mahal ko talaga kayo. Buhay pa lang. Di ka man lang nakabawi sa kanya. Puro pasakit lang ginawa mo. Puro pasama ng loob. And you have that privilege. Bakit? Nasa church kayo eh. Hindi kayo nalaki sa kwan. Sa lansangan. Sa lansangan, mga barumbado yung mga bata dyan. Fathers and children, parents and children should complement each other. Hindi yan one-sided. Are you with me? Hindi yan puro lang mga bata makinabang sa kanilang magulang. Hindi ganun. Kung di, both yan must complement each other. If sinners entice thee, consent thou not. Huwag kang umayon pag makasalanan, kung si kahit na kaibigan yan, pag iyan ay aakitin ka na gumawa ng masama, ay huwag. Pasabi yan ng magulang. Yun ang sabi ng sinners. Puro yan kalukuhan eh. Amen? Puro yan kabulastugan. Nandyan yung immoralidad, nandyan na ang violence, nandyan na lahat. Nandyan rebellion. Tapos 15, my son, walk not thou in the way with them. Huwag kang sumama sa kanila. Refrain thy foot from their path.
Why? For their feet run to evil and make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. Kaya may trap yan eh. Trap, lahat yan. Tuloy-tuloy yan mga kapatid. You will make decisions every day for your own. Sana ang mga desisyon na gagawin nyo align dito para hindi kayo magsisisi. Because if it is aligned here, I really believe it will produce a good outcome in your own life. Make decisions. Get wisdom from God's Word. Apply it. It's your choice. Kayo mga magulang, kung mayroon kayong mga anak na na-burden ninyo, panalangin ninyo. Kayo mga anak, kung nasaktan yung magulang nyo, ngayon pa lang, magbago kayo. Alamin nyo. Because ang hirap po, dalhin sa konsensya na wala ka ng magulang, tapos doon mo naman, hindi ako nabigyan ng chance. Ni-amend ang aking mga kamalian.